Good morning po mga idol. Support to this video mga idol. Tara, panoorin natin ang isang video courtesy by Kuya Sadik. Ito yung nangyaring na viral video ni Manong Guard at Sampaguita Girl mga idol. Diyan sa mall nga ito nangyari, no? Saksi sa away ni Sampaguita Girl at Manong Guard nagsalita na. So ano kaya ang kanyang nakita at ang kanyang narinig sa away ng dalawang ito? Let's go mga idol, panoorin natin. Bago nga mag-umpisa ang away ni Manong Guard at Sampaguita Girl sa harap ng isang mall sa Mandaluyong ay may isang ang babaeng nakapwesto noong mga oras na iyon malapit sa kanila. Ang babaeng ang tinutukoy natin ay ang babaeng nasa larawan na nakasuot ng kulay brown na damit. May kahabaan ng buhok na medyo kulot. Isinalaysay nga ni Miss Meshing K or The Grinder sa kanyang TikTok post kung ano ang kanyang narinig bago mangyari ang bangayan sa pagitan ni Manong Guard at Sampaguita Girl. At sa post na ito sa kanyang TikTok account, ito nga ang kanyang caption. Your friend wants to give an opinion on the witness case, maybe just get busted as a mega mall trending. Now #trending #Sampaguita Girl. Ano masasabi mo sa nangyari sa SM Mega Mall? Di ba ikaw yung nasa video? Kahit sino sigurong mahaba pasensya, mauubusan ng pasensya dun sa bata na yun. Agoy. Guys, ito yung nakikita nyo sa SM Mega Mall, guys, oh. Yan. Yung nakaupo naman dun, guys, ako yon. Ito yung nakatayo dun, guys. Siya ang may alam kung ano nangyari. Gusto nyo ba malaman? At buong tapang nga niyang binasag ang kanyang katahimikan para isiwalat ang katotohanan. Pakinggan natin kung anong naging salaysay ni Miss Meshing K. Before umambon, andun na kami naghihintay ng joyride. Then andun na din sila, sinisita sila ni Kuya, nakailang balik yung guard. Then pinapalipat sila sa overpass, tapos minumura niya yung guard kasi ayaw nila. Then umalis ulit yung guard. Kasi nag-ikot siya, pabalik-balik siya sa pwesto namin nung bata na nanghihingi ng pera. Hanggang sa sinabi nung guard na bakit daw ang hirap niyang pakiusapan, reply lang ng bata is mura. Then nagsabi ang guard na sa huling ikot niya kukunin na niya ang Sampaguita kasi nga di siya nakikinig sa pakiusap. Ang sagot niya lang sa guard is di kunin mo hanggang sa umambon na. Andun pa rin ang girl at ang batang lalaki na kasama niya ayaw pa din lumipat sa overpass. Hanggang sa nag-away na sila ni guard. Nagmumura si Sampaguita Girl, yun yung time na hinablot ni guard yung Sampaguita. Nag-away na sila after ng away nila at saka sila nagpunta ng overpass. Andun pa din ako tapos na ang incident, saka doon lumakas ang ulan. Wala akong kinakampihan, sinasabi ko lang kung ano ang nakita ko na pinagsimulan ng away nila. Kahit ako wala akong alam sa kung ano man ang background ng isa sa kanila. What I'm saying is kung ano ang naganap before and after the scene. Kasi andun ako katabi ng girl. Kasi kung ano ang nakita niyo sa video is yung part lang ng video ng mga tao. Kasi may gulo na. Pero yung part na usapan pa lang ng dalawang tao na involved is wala, kasi bakit nga naman nila i-video kung sinisita pa lang. Nagvi-video ang isang tao kasi nagka-interesado sila sa ganap pero never nila inaalam ang umpisa. Yun lang po. Sabi pala. So ito po mga idol, no, may nagsalita na po. Sila po yung nasa video, no, nandun at alam ang pangyayari. Para sa akin naman, bilang isang, siyempre, isang nakakita sa video, yung part na yon talagang hindi maganda tingnan na hinablot yung Sampaguita at natadyakan yung babae. Para sa akin, hindi maganda tingnan. However, kailangan din natin maintindihan na nagsalita na nga sila na makulit din talaga yung bata. Hindi naman siya bata mga idol, ha. Take note, mayroong 18 years old na edad daw siya, tapos yung nandun sa bahay nila sinasabing 22 years old. So hindi natin ano talaga ang edad ng batang yun eh. Palagay natin bata kasi bata ang height eh. Maliit eh. Pero para sa akin naman, yung nagsasabi na hindi magandang ginawa ng security, yes po, totoo po yun kasi natadyakan niya, no? Nahablot yung Sampaguita. Pero kung titingnan mo yung part ng ibang video, siyempre nakulitan na yung security at
pinapaalis na nga sila kasi pinagbawalan. So, para sa akin, sana hindi tinanggal si security, no? Kasi alamin sana ng buong nila kung ano talagang nangyayari. Kasi unfair naman, kawawa naman security.